Pwede naman tayo actually maglagay sa bangko sa mutual fund and stock market. Pero bakit Kaiser long-term healthcare ang ating recommended? Hi! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. And dito sa channel ko, nagbibigay po ako ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing IMG mission. Kung ready ka na malaman ang topic natin today, panoorin mo itong video na to hanggang dulo. Meron tayong line going up, tapos meron tayong line din going down, kaya siya X. Itong line going up, ito po yung tinatawag natin na savings line. Nag-start tayo magtrabaho, wala tayong savings, pero ang goal natin when we get old is magkaroon tayo ng malaking savings. Kaya lang, mahirap po itong pataasin. Kahit ako, hirap na hirap pataasin yung savings noon. Dahil marami po tayong responsibility, lalo na yung nagsisimula pa lang ng pamilya. Pero ang goal natin, when we get old, nag-retire na tayo ng 60 or 70, 80, kung anong edad gusto natin mag-retire. So sana less responsibility na. Dito muna tayo sa stage na mataas ang ating responsibility at wala tayong ipon. Ano-ano ba yung mga responsibilidad natin? Ang mga responsibility natin like pagkain, renta sa bahay, housing loan, clothing, education ng anak, and then kapag nagkasakit, di ba, kapag na-hospital, health, ito basic needs po natin to. Kapag kulang yung ating sweldo, ang nangyayari, nanghungutang, di ba? Nagiging normal na sa ating mga Pinoy ang mangutang kapag kulang ang income. Hindi rin naman natin sila masisisi, pero may isa pa palang solusyon. 'Di ba? Pwede pala natin gamitin yung spare time natin para magkaroon tayo ng extra income para hindi po tayo mag-end up sa pangungutang. So yung mga expenses po na yun, nandyan pa rin yan kapag tumanda tayo, 'di ba? Hindi naman yan mawawala kapag nag-retire tayo. We still need to eat, shelter kung di nakabili ng bahay, damit, at pinakamalaking expenses natin pagdating ng araw is health-related expenses. Alam nyo, kahit hindi siya yung related sa pagkakasakit, sino na yung magluluto para sa atin kung physically hindi na natin kayang magtrabaho, 'di ba? Sino ang magpapaligo sa atin kung mahina na yung katawan natin? Reality po 'yun na pwedeng mangyari. So, pwedeng maging expenses din natin yun later on. Tapos kung tayo pa yung tipo na tao na ayaw natin nakaasa tayo, 'di ba, sa mga anak natin. Yan yung isa sa mga magiging expenses natin when we get old. And sana debt-free na tayo diyan. Dito, yung income natin dito is temporary. Tama po ba? Kasi anytime pwede yang mawala Pwede tayong matanggal sa trabaho. Maraming pwedeng mangyari para mawala yung income. Dito pa lang may problem na. May imbalance, 'di ba? May problema na. We work hard for the money para magkaroon tayo ng income. Dalawa yung pwedeng mangyari sa atin sa buhay natin. Una is what if we die too soon? What if may mangyari sa atin? Sino yung magte-take care sa family na may iwan? Yung sinabi ko na dahilan kung bakit mawawala yung income, pwede pa tayong makahanap ng trabaho pwede pa tayong mag-apply ulit Pero paano kung yung mismong breadwinner mawala? Sabi nga, if we love our family, dapat meron tayong income protection. Ibig sabihin nun, yung income na mawawala, kapag nawala po tayo, merong kapalit. Yun yung income replacement din na tinatawag. And that time din, syempre, kailangan din natin ng short-term healthcare habang nag-work tayo. Kasi alam nyo naman, ang puhunan din natin is health, diba? Kailangan malakas tayo. Kung magkasakit tayo, wala tayong HMO, wala tayong short-term healthcare, paano tayo makakapagtrabaho? Pangalawa na pwedeng mangyari sa atin is what if naman daw we live longer? Kunwari po, nag-retire tayo ng 60. Nabuhay pa po tayo ng another 20 years or another 30 years. Problema po yan, di ba? Kung hindi tayo nakaipon. So, sino po yung magte-take care sa future natin? Sabi ko nga kanina, paano kung tayo yung tipo ng tao na ayaw nating umasa sa iba? So, dapat meron tayo ditong investment and long-term healthcare. Investment para pang sagot sa mga basic needs natin. Long-term healthcare dahil bulk ng expenses natin pagdating ng araw is health-related. Kaya importante yung long-term healthcare. Kasi darating po yung time, yung short-term healthcare, hindi na tayo pwede dyan. Kaya dapat meron tayong long-term healthcare. Para living on interest na lang po tayo. Money working for us na. Kasi physically, kahit gusto natin magtrabaho, hindi na kaya. So dapat yung pera ang mag-work para sa atin. Kaya kailangan pataasin natin to. Habang pinapataas natin to, dapat meron muna tayong income protection, short-term healthcare, para pagdating ng araw, tumaas na siya,
yung investment and long-term healthcare natin, yun na lang yung pagkukuha na natin ng pera. Itong concept na to, dito natin mas makikita yung importance ng short-term healthcare and long-term healthcare as well as insurance and investment. Para mas maintindihan pa natin concept ng long-term healthcare, lalong-lalo na yung first time pa lang na marinig ang long-term healthcare. Usually, di ba, 22 tayo nag-start na magtrabaho. Kasi ako 22 dahil 5 years yung course ko eh. Pero may iba na 21 nag-start or even bata pa like parents ko, bata pa sila, nagtatrabaho na sila. Tapos 'di ba, usual retirement age natin 60. So yan yung tinatawag po na productive years. Ibig sabihin, yan yung malakas katawan natin. Yan po yung pwede pa tayong talagang kumita kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas pagdating ng 60, kailangan mag-retire ka na eh. Lalo na ako sa mga corporation ka nagtatrabaho. Habang aktibo pa tayo diyan, malakas pa yung katawan natin, meron tayo short-term healthcare. Kapag naman po nag-retire na tayo, so 80 or more na, ito po yung tinatawag natin na retirement years. Yan yung days nga, mas ma-emphasize natin no, yung concept ng long-term healthcare. Yan yung kahit anong gusto man natin na maging active pa tayo, katawan natin di na makasabay, dyan na masakitin tayo. So dyan na po papasok yung long-term healthcare. Though, may mga short-term healthcare po na pwede nating ma-avail kapag senior na tayo pero masyado nang mahal. And meron din namang mga short-term healthcare na provided ng mga international company, na mga HMO, pero masyado na po yung mahal. Gusto ba natin ng mahal or mas mura pa? Habang hindi pa natin kailangan, pag-ipunan na natin. Another concept para mas maintindihan natin bakit ito yung dapat nating unahin is yung solid financial foundation. Parang bahay din po siya. Kailangan matibay yung pinakapundasyon natin. Ang pinakapundasyon natin sa financial foundation is dapat positive yung cash flow natin. Kasi mahirap, 'di ba? Gusto natin mag-invest, gusto natin mag-ipon, gusto natin na maging secure yung ating future. Pero hindi tayo gagawa ng paraan para madagdagan yung cash flow natin. Kailangan dagdagan natin yung cash flow natin. So, gamitin natin yung spare time natin to increase our cash flow. Ang recommended namin na dapat nating unahin kung meron na tayong extra money is healthcare. Health is wealth. Affected yung trabaho natin kung tayo ay nagkasakit, kung ma-hospital tayo. Again, yung short-term healthcare, pwedeng provided po yan ng employer mo, company kung saan ka nagtatrabaho. Sagot yan ng kumpanya kapag nagkasakit kayo, nagpa-check up kayo. Pero yung long-term healthcare, yun dapat pag-ipunan natin para sa retirement natin. So dapat daw ang worth ng ating long-term healthcare is annual income times 5. Kailangan din na meron tayong life insurance. Anyway, hindi naman natin kakailanganin habang buhay yung life insurance. Sabi ko nga sa X-Curve, di ba? Kailangan mapataas mo yung savings mo. Meron ka ng malaking retirement fund. If may mangyari sa'yo, di ba, no need na to insure yourself kasi meron ka ng retirement fund na may iwan sa pamilya mo. So, ang coverage daw na dapat meron tayo is annual income times 10. Tapos, kung meron po tayong utang, importante na meron tayong emergency fund muna habang nagbabayad ng utang, kahit 50K. Tapos, kapag bayad na natin yung utang, buuin na natin 3 to 6 months worth of expenses na emergency fund. Like kung gumagastos po tayo ng 20K every month, so dapat meron tayong 60 to 120K na emergency fund na nakalagay sa bangko. Or yung iba, nakalagay sa mga short term lang na mga investment. Tapos, kapag okay ka na dito sa baba, meron ka ng long-term healthcare, okay naman ang insurance mo, may emergency fund ka, wala ka ng utang, that's the time na mag-invest ka na. Mag-invest ka sa stock market, sa real estate, sa mutual fund, or other long-term na mga investments. Dapat daw, ang worth ng ating retirement is annual income times 20. Dapat magsimula tayo dito sa baba pataas. Kasi kung uunahin natin yung investment at wala tayo dito sa baba, itong mga pundasyon na to, pwedeng masayang lang din yung investment natin. Kung magkaroon man ng emergency, like mawala ng trabaho, so pwedeng dito ka huhugot sa investment mo. Kung may mangyari sa'yo, pwedeng yung investment ay maiwan sa pamilya. Kung magkasakit, pwede rin maubos yung investment. Baka nga malugi ka pa kasi pwedeng ibenta mo yung lupa mo ng palugi kasi kailangan mo ng pera dahil mas importante yung buhay, di ba? O kaya importante na sisimulan natin dito sa baba pataas. Unti-unti naman po ito. Hindi naman natin to overnight na binibuild. So, kailangan unti-unti. Like ako, 11 years din naman. Until now, binubuo po yung financial foundation. So, dito makikita mo na dapat uunahin talaga natin is long-term healthcare. To summarize, tatlo lang yung ating major financial needs. Una, what if may mangyari sa atin? Who will take care of my family? So, kailangan natin life insurance. What if I get sick? Who will take care of me? Kailangan natin healthcare. What if I live too long?
who will take care of me. Kailangan natin investment and long-term healthcare para money working for us na. Ito yung ating 3 major financial needs. Ang kagandahan dyan, yung Ultimate Kaiser Health Builder, binigyan ng solusyon yung ating 3 major financial needs. Kasi this is a 3-in-1 financial solution. Meron itong investment, na kung hindi ka naman sakitin, kumikita yung pera mo. Meron itong healthcare, sakali man mangyari yung hindi natin naasahan, meron tayong magagamit. Kung may mangyari sa atin as breadwinner, insured tayo. So 3-in-1 financial solution siya. Plus the fact na hindi natin kayang pagsabay-sabayin itong financial foundation natin. Ang kagandahan sa Ultimate Kaiser Health Builder, meron itong long-term healthcare, meron itong term life insurance, at meron itong investment. So, ibig sabihin na jumpstart yung ating financial foundation. O kaya nga sabi ni Daniel Padilla na sa'yo na ang lahat, Kaiser. Hindi man lahat ng ating financial foundation lalagyan niya, pero at least, di ba, na jumpstart kahit papano. Hindi man ganun kalaki yung life insurance, pwede man natin dagdagan later on yun Hindi man ganun kalaki din yung investment, pwede din natin dagdagan yun later on. Pero ang mahalaga, meron na tayong long-term healthcare, kahit papano insured tayo, at meron ng pera natin na kumikita doon kung hindi naman tayo nagiging sakitin. Pwede naman tayo actually maglagay sa bangko sa mutual fund and stock market. Pero bakit Kaiser long-term healthcare ang ating recommended? Sa bangko kasi, walang growth, pero safe yung pera natin. Pero walang healthcare at walang life insurance. Sa mutual fund, merong growth. Pwedeng lumago yung pera natin. Pero pwedeng mag-negative yung pera natin sa mutual fund. Wala siyang healthcare at wala siyang life insurance. Sa stock market, ganun din. May growth siya, pero pwedeng mag-negative yung pera natin. Walang healthcare at walang life insurance. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, meron pong growth, safe yung pera natin kasi hindi siya magne-negative, meron siyang healthcare, at meron siyang life insurance. Maganda yung bank savings, mutual fund, stock market, pero iba kasi yung purpose niya. Okay? Yung purpose niya is more of yung bank emergency fund, yung mutual fund, ito yung mga long-term investment natin. Pero yung para sa long-term healthcare natin, Ultimate Kaiser Health Builder talaga ang magandang solusyon. Another explanation para mas makita natin yung kagandahan talaga ng Ultimate Kaiser Health Builder. Ito, papakita ko po sa inyo yung pagkakaiba ng short-term healthcare and long-term healthcare. Again po ang short-term healthcare, importante po siya. Importante pa rin siya kasi yun yung ating magagamit for regular use. Pero tingnan lang natin yung pagkakaiba ng dalawa, diba? Para mas makita natin yung kagandahan ng Kaiser Long-Term Healthcare. So sa short-term healthcare, hindi po guaranteed na makakapag-renew tayo, lalong-lalo na kung na-max out po natin yung limit. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, guaranteed po yung renewal kasi para ka talaga dito nag-iipon para sa healthcare mo pagtanda. Number 2, sa short-term healthcare, pwede po mag-increase yung premium natin. Depende po kasi yun nga, kapag na-max out natin yung ating limit, kapag nagagamit natin every year or madalas natin nagagamit until age 60. Saka syempre, nakadepende po yan sa edad natin. Syempre, the more na tumatanda tayo, mas mataas din yung risk na magkasakit tayo. Kaya tumataas po yung premium. Pero sa long-term healthcare, fix po yung premium for 7 years. So, hindi siya magbabago. Mamaya papakita ko naman sa inyo yung summary of membership fee. Number 3, generally, walang insurance coverage. Meron mang insurance pero nasa 10,000 lang. Napakababa ng coverage. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, merong 4 na paraan ng ating insurance coverage. Meron siyang term life, may accidental death, dismemberment, meron tayong waiver of installment due to death in case na habang naguhulog ka, diba, mamaya explain ko pa yan further, may mangyari sa'yo, considered as fully paid na siya hanggang 7 years. Meron ding waiver of installment due to permanent and total disability. Kung ma-disabled, hindi man tayo kukunin paga ni Lord pero na-disabled tayo, ganun din. Considered as fully paid din siya hanggang 7 years. So, isa yan sa paraan na mayroon tayong insurance coverage, diba? Number 4, no accumulation of unused health fund. Ibig sabihin, kung hindi po natin nagagamit yung ating limit every year, hindi po siya masasama sa susunod na taon. So, tapos yung pera po natin, syempre, tapon din yun. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayo kumuha ng short-term healthcare. Sinasabi ko lang yung pagkakaiba nila. Okay? Sa Kaiser Long-Term Healthcare, all unused health fund accumulates with interest. So, sabi ko nga kanina, kung ikaw ay hindi sakitin, di ba, meron kang incentive na bibigay sa'yo. Pwede siyang mag-earn pa, pwede siyang mag-accumulate pa. Tapos, nasasama yung previous
use na limit mo sa susunod na taon kung hindi mo siya nagagamit. With interest pa yun. Number 5, walang return of premium sa short-term healthcare kapag hindi mo nagamit. Kahit di mo yan magamit, wala siyang ibabalik sa'yo na premium. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, meron po siyang return of premium up to 85% of the contract price for non-utilization during the paying period. During 7 years na naguhulog ka, kung hindi mo magamit yung benefit limit mo doon, meron sa yung incentive na ibibigay or bonus on maturity. 85% ng contract price ibabalik sa'yo. Kasi minsan iniisip natin sa short-term healthcare parang tapon yung pera natin eh. Pero syempre, importante pa rin siya lalong-lalo na kung alam natin, 'di ba, na prone tayo sa sa sakit din. So number 6, sa short-term healthcare, covers only up to age 60. Though merong mga international HMO na nagko-cover kahit na hanggang 100, pero masyadong mahal. Okay? Pero usually dito sa Pilipinas, up to age 60 lang. Sa Kaiser Long-Term Healthcare, covers beyond age 60, basta meron ka pong healthcare fund pa sa Kaiser mo. Tapos kung hindi mo rin siya nagagamit pa, nag-accumulate pa siya. Number 7, sa short-term healthcare, ang pre-existing illness, hindi covered siya sa first year. Tapos pwede po siyang i-exclude permanently on the second year onwards kapag na-max out natin yung limit natin. Wala tayong control dyan. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, ang pre-existing illnesses po is covered after 7 years. So 8th year onwards, covered na po yung ating pre-existing illness. Kasi pera natin yun eh, na inipon talaga para sa ating healthcare. Sa short-term healthcare, number 8, hindi po siya flexible. Hindi rin siya transferable. So, kung sino man yung principal, plan holder, hindi pwedeng matransfer. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, flexible po ito, pwedeng matransfer sa beneficiary, pwede po siyang ma-upgrade yung mga mode of payment, pwede rin ma-reinstate. Number 9, sa short-term healthcare, ang reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. Sa Kaiser Long-Term Healthcare, ang reinstatement, pwede po natin gawin yan up to 2 years of lapse policy para hindi po masayang yung ating hinulog. Siguro naman po sa loob ng 2 years, no? Makakagawa tayo ng paraan. Kaya kailangan din na i-increase natin yung cash flow natin para talagang committed tayo na matapos yung 7 years. Yan yung lagi ko sinasabi sa mga followers ko, yung mga nag-i-inquire sa akin. Dapat bago ka kumuha ng Kaiser, sigurado ka na tapusin mo kasi sayang. Para sa'yo din naman yan. So last na difference ng short-term healthcare and long-term healthcare, number 10, continuous yearly payment term. So, kung gusto mo na maging covered ka, gusto mo lagi kang merong health benefit limit na magagamit, kailangan yearly ka magbabayad. Okay? Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, 7 years lang or pwede ka pa nga mag-spot cash. Diba? One-time payment. Kung may budget ka, pwede mong gawin yun. Tapos, antayin mo na lang na mag-mature yung Kaiser Long-Term Healthcare mo. Diba ang ganda? Gusto mo malaman bakit ito yung recommended investment ko for beginners? Panoorin mo itong video sa nakikita mo sa screen. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.